Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang mag-amang Angara sa politika. Si Senador Edgardo Angara at ang kanyang anak na si Juan Edgardo Sani Angara na kinatawan ng distrito ng Baler sa Aurora. Matagal na nanilbihan sa pamahalaan ng ama. Habang anak sumusunod sa yapak ng mga ninunong politiko sa Baler. At kapwa rin sila binabatikos dahil sa pagsali nila sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Nakilala si Edgardo Angara bilang abogado at senador. At ngayon, umuupo bilang hukom sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ang anak naman niyang si Congressman Juan Edgardo Sani Angara ay nasa prosekusyon. Pero may mga bumabatiko sa ganitong sitwasyon. Its powers to maintain order. Violation. I think the ball is in the court of the Senate because they determine the rules of the game. Ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Makasaysayan ang kauna-unahang paglilitis ng punong maestrado. 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Sa pamamagitan ng media, sinundan ng publiko ang kasong ito laban kay Chief Justice Renato Corona. Mr. President. Constitution, Section 3, Paragraph 4 says. Nakilala ang iba't ibang mga personalidad sa magkabilang panig. The prosecution would like to ask permission from this honorable court. May I be permitted to place on record? At pati na rin ang senator judges na nagsilbing hukom. Tumatak sa isipan ng tao ang mga abogado at spokesperson ng depensa at prosekusyon. Kabilang na ang kongresista ng Aurora, si Juan Edgardo Angara Sani, na madalas makapanayam ng mga taga-media sa kabuuan ng paglilitis. Ayaw muna namin isipin yung next impeachment. Pagod na kami dito sa impeachment na ito. But anyway... Habang ang kanyang ama naman, naging low profile. Di tulad ng mga ibang senador na panay ang tanong, halos nananahimik si Senador Edgardo Angara. The continuation of this impeachment trial of the Honorable Chief Justice Renato C. Corona of the Supreme Court is hereby called to order. Noong May 8, sa ika-35 araw ng impeachment trial, naging malaking issue ang papel ng mag-amang Angara sa paglilitis. President late yesterday afternoon, when we have a break in the session, I was handed a copy of a motion seeking my inhibition. Sa tamang forum. Ayon sa depensa, conflict of interest daw na maituturing ang paglahok na mag-amang Angara sa impeachment trial. Dapat mag-inhibit daw o hindi lumahok ang senador dahil ang kanyang anak na si Sani ay spokesperson ng prosekusyon. Ang posisyon po namin dito, kinakailangan lang po namin talagang ilabas kung ano ang sa tingin namin ay makakatulong doon sa kaso ng aming kliyente. Ngunit minsan po ay hindi naman po namin ito gagamitin na issue laban po sa kay Senator Angara at lalo na rin po kay Congressman Sani. May pangamba kasing kumiling sa prosekusyon si Angara dahil naroon ang anak niya. It was mandated by the Constitution that we shall sit as senator judges, and no argument, no persuasion can convince me that I should inhibit because this is a duty I will not abdicate. Si Angara ang ikalawang senador na sinubukang ipa-inhibit ng defense panel kasunod ni Senator Franklin Drilon na kilalang kaalyado ni Pangulong Aquino. Na-surprise lang ako sapagkat kung talagang seryoso sila, ba't hindi na i-final yan the first day
of impeachment. On February 27. Bukod dito, may pangako na umano si Pangulong Aquino na susuportahan si Sani Angara bilang senatorial candidate ng Liberal Party sa 2013 election. Paniwala ng panig ni CJ Corona, si Pangulong Aquino ang nasa likod umano ng pagsasakatuparan ng impeachment trial na ito. Ginamit na po ng gobyerno, ng administrasyon, ang buong makinarya ng gobyerno laban sa akin. Pero naniniwala ang mag-ama na hindi problema na kapwa sila lumahok sa impeachment trial. Tama yung ginawa niya, yung nag-speech siya na sinabi niya, hindi siya mag-inhibit dahil number one, tungkulin niya yan under the Constitution. At pangalawa, hindi naman kami nag-uusap at hindi naman namin pinag-uusapan ng trial. So sa akin, wala yan, maliit na issue niya. Kami mga senator judge, hindi kami katulad ng judge sa judiciary. Pag nag-inhibit yung judge sa judiciary, pwede siyang palitan. Yes. O sinong papalit sa akin? Hindi mo ako mapapalitan. Pag na-inhibit mo ang isang senador, that's almost equivalent to acquittal. Nagpa siya si Senator Angara na manahimik sa impeachment court para wala raw masabi ang mga bumabatiko sa kanilang mag-ama. So as to disabuse the minds of the public na ako'y kumikiling sa prosecution, talagang I deliberately kept my peace and just listened and took down notes. Ayon sa mag-ama, dumidistansya sila sa isa't isa para hindi makulayan ang kanilang partisipasyon sa paglilitis. Well, we try to keep our distance. Hindi kami yung dati na tatawag lang sa isa't isa. I don't even remember myself calling him since the impeachment started eh. Bilang na bilang ko yung mga occasions na nakita kami. Thank you very much, Mr. President. Mr. President. Sa pagtatapos ng impeachment trial, guilty laban kay Corona ang naging boto ni Senator Angara, panig sa kampo ng kanyang anak na si Congressman Sani. This willful and deliberate omission, together with the magnitude of the amounts involved, amounts to culpable violation. For this reason, Mr. President, I find the respondent guilty. Nabahiran man ng politika ang relasyon nilang mag-ama sa kasagsagan ng paglilitis. Ngayong tapos na ang impeachment trial, magsasanib pwersa na raw sila ulit gaya ng dati. Tubong baler sa Aurora si Senador Edgardo Angara at nagmula sa isang prominenteng pamilya. Panahon pa ng mga Amerikano, nakapwesto na sa politika ang kanyang lolo. Ang anak naman niyang si Sani ang tila nagmana ng hilig sa politika. Kasama ng tiyahin niyang gobernadora, may tuturing na baluarte ng mga Angara ang buong Aurora. Halos kasabay ko lang dumating si Senator Ed Angara sa kanyang rest house sa Dicasalarin Cove sa Baler sa probinsya ng Aurora. Hindi nagtagal, dumating na rin ang kanyang anak na si Congressman Sani at ang kanyang pamilya kasama ng ilang kamag-anak. Explain mo. Akong gusto. Well, ito, pakulis na. Ano yan? Ang pamilya Angara ay tinuturing na isa sa mga unang anak ng Baler Aurora. Kwento ni Ginang Ilovita V. Messina na isa ring taga-Baler at kilalang historian ng lugar, panahon daw ng Kastila, halos mabura ang Baler dahil sa isang sakuna. Iilang pamilya lamang ang nakaligtas. Tidal wave watching the whole town, and it happened in December 27, 1735. Now, from among these four families who were identified as among the survivors, the Angaras became prominent in such a way that they became the political leaders of Baler. Nakatatak na ang pangalang Angara sa mga taga-Baler. Taong 1910 pa lamang kasi, naging kauna-una ang mayor na ng Baler si Benito Angara, na ninuno ni Senator Ed Angara. Si
Sinundan si Benito ni Rogaciano Angara na naging ikatlong mayor ng Baler mula 1916 hanggang 1919. Matapos ni Rogaciano, nasundan na lamang siya ng isa pang Angara noong 1935. Si Juan C. Angara na ama ni Ed ang umupo sa pwesto bilang mayor. Siya rin ang kauna-unahang halal na lieutenant governor ng sub-province ng Aurora noong bahagi pa ng Quezon ng Aurora at hindi pa ito ganap na probinsya. Every time he ran for any political position, he would win hands down. You know why? Because most of the voters of Baler during his time, they all passed through the ministering hands of the couple, also Angara couple, kasi sila yung nagpapaanak, sila yung kumadrona. Hindi na nakapagtataka na mabansagan ang mga Angara na isang political dynasty. Sa kasalukuyan, 4 sa mga Angara ngayon ang nakapwesto sa pamahalaan. Kasama na si Edgardo Javier Angara na naninilbihan bilang senador sa loob ng 4 consecutive terms. Ang kapatid niyang si Arthur Angara, mayor naman ng Baler. Ang isa pa nilang kapatid na si Belia Flor Angara Castillo ang siya namang nahalal bilang gobernadora ng Aurora. Ang anak naman ni Senator Ed na si Juan Edgardo Sani Angara ang kasalukuyang congressman ng nag-iisang distrito ng Aurora. Si Congressman Sani Angara ang nag-iisang lalaki sa 4 na anak ni Senator Edgardo Angara. Laking lungsod ng Makati si Sani at sa kanyang paglaki, nahilig siya sa basketball. Pero ngayon, surfing naman ang kanyang kinahihiligan. Hobby niyo ba talaga ang surfing? Hindi. Sobrang beginner lang tayo. Tagal ko nang sinasabi na gagawin ko pero busy yan. Nagkapamilya, so iba rin yung priorities eh. Regular, okay. Nakakapagod talaga. Tsaka sabi nga nila, yung oras, kala mo 20 minutes lang pero isang oras na pala yun. Ganyan yung katawan ko bago ako mag-surf. Eh, di nangyari eh. Surfing yan? Bilang nag-iisang tagapagmana ng ama sa politika, malaking hamon para kay Sani na pagbutihin ang napili niyang karera. Napakalaki nung sinusundan natin. Medyo minsan parang nakaka-pressure. Parang wow, kailangan pagbutihan natin to. Kasi nakakahiya, di ba? Saktong hiling naman ito ni Ed, ang may pagpatuloy ng anak ang kanyang nasimulan. Siya ba magtutuloy ng mga yapak ni Senator Angara? Sana, I wish he would. That walang politiko ngayon on the national scene with the same education and training he had. May kasabihan you seek not to follow in the footsteps of the wise, but you seek to follow what they sought. So hindi ko gagayahin yung yung exact steps niya. Pero gusto ko maraman yung framework niya, anong iniisip niya nung nagdesisyon siya ng mga importante. Sa tahanan ni na Congressman Sani Angara sa Makati, Hi! Pasok kayo! nakilala namin ng personal ang kanyang may bahay na si Mrs. Elvira Tutsi et Chaus Angara. You can see na his eyes brighten. You can see na Ikinasal ang dalawa noong September 30, 2003 at biniyayaan ng 3 anak, sina Manolo, Ines at ang bunsong si Javier. Where's the light? Where's light? Where's light? Sabi ni Tutsi, malaki raw naging epekto ng impeachment sa kanilang oras pamilya. Now, talagang quality time na lang. Hindi na masyadong quantity. But he tries as much as possible when he's home. At least he's in the same room. Kahit nasa on the phone or working, at least in the vicinity of the children. Kahit nagko-crawl sila. For him, that's enough na. Where's the light? Very good. There. Good. Where's Ines? Where's Ate Ines? Where's Ate Ines? Sa kabila ng masayang pagsasama-sama, hindi bakas sa mag-asawa na dumaan sila sa matinding pagsubok noong nakaraang taon. Last year kasi after I gave birth, I was diagnosed. I had a tumor
a big tumor that developed after I gave birth. He was the one that really kept calm. Talagang, he was so positive. Oo, natakot talaga kami. Kasi bata pa namin, nababata pa ng mga anak namin. So syempre, naisip namin pag nawala yun, napakalungkot naman. I appreciate her more than ever because dun sa pinagdaanan namin. Ang pagiging mapagmahal na asawa ni Sunny ay natutunan daw niya sa pagiging malapit sa sariling ina. Sabi niya, he grew up with how many? With 4 women in the family. Kaya sabi niya, I'm very gender sensitive. I've always been proud of him. Honor student siya eh. And he knew I had wanted him to always do the best he could. Sa kabila ng pagiging malapit ng mag-ina, balitang malabo ang relasyong nabuo ng mag-asawang Ed at Gloria Angara. Wala mo po ba kayo ni Senator? We have a different relationship because nga we have such differing lifestyles na parang he chooses to have his own and then he, well, shall we say, we just have several residences. Oo. Kumakalat na balita na kayo daw po ay iwalay na sa inyong misis. Sir, ano po? Hindi, walang katotohanan yan. Walang katotohanan yan. Bakit po hiwalay po kayo ng bahay? For practical purposes dahil nung unang-una, nung lahat ng mga anak namin nag-aaral abroad, we decided na hindi kami titira dun sa aming bahay sa Dasma at for convenience nga, titira kami sa condo. Magbalikan sila, mas naging convenient sa akin because yung demand sa time demand sa akin ng Senado na I just stay in the condo while my wife at mga anak ko na bumalik na tumira sa aming ancestral home sa Dasma. That's the only explanation. Sa pagbuo ng senador sa kanyang karera, naging kapalit nito ang oras niya para sa pamilya. Talagang nakabuon siya sa trabaho niya. So, it's like almost raising the family single-handedly. It's really difficult, I think, to have been a successful lawyer and also, I suppose, a successful politician. I think both careers are very demanding sa family life. Subalit sa kabila ng kawalan ng oras para sa pamilya, pinilit pa rin niyang ibigay ang alam niyang pinakamagandang regalong maibibigay niya para sa mga anak, ang edukasyon. That, to me, is a mark of how important your family is to you. May kumpara man ang mag-amang Angara sa isa't isa, isa lang ang sigurado, hindi mawawalang respeto nila para sa isa't isa. Nung bata kami, medyo stricto siya. Bawal kami magbisikleta, bawal kami mag-roller coaster, yan yung naalala ko. Hindi siya maluho. Ayaw niya yung mga luho eh. Hihingi ka ng bagong TV or something like that nung araw or kotse or something. Ayaw niya nung ganun. Pero pag libro, naalala ko, basta libro, yan, kahit bumili ka ng 100 libro, okay. Yan ang naalala ko sa kanya. I'm strict, but I'm also, I know when my kids are doing well. So I give them the appropriate acknowledgement. Tough love yan. Tough love ang tawag dyan. Hindi ka makakarinig ng puri dyan. Maririnig mo lang sa ibang tao. Sasabihin ng mga tao, oh, yung dad mo proud na proud sa'yo. Pero never mo marinig sa kanya. Lumaki man si Sunny na madalas wala ang ama, wala raw siyang naramdamang galit. Maswerte, I've been lucky to have a father like Senator Angara. Kasi siguro kung hindi niya ako tinulak, hindi rin siguro ako naging congressman, hindi rin siguro ako naging abogado. Kasi medyo relaxed akong tao eh. Kailangan ko rin siguro yung tulak na gano'n. Natuto ko sa kanya is to challenge yourself. Palagi niya sinasabi sa akin na you can be better. Ang number one consideration yung family ko and friends. That in the end, yan dalawa lang yan ang will stick by you. Di ba? The family is your truest friend. Bahagi na ng kapangyarihan ng mga mambabatas ang pagrekomenda at pagtulak ng mga proyekto para sa kanilang mga lugar. Sa kaso ng Aurora, ang mga Angara ang nasa likod ng pagpapatayo ng Freeport Authority at Economic Zone na ayon sa ilan nilang kababayan ay nababalot daw ng anomalya.
probinsya ng Aurora ang sinasabing tahanan ng mga Anggara. Matagal na silang mga politiko rito at ginagawa nila ang lahat para mapanatili sa alaala ng tao ang kanilang pangalan. Isang inauguration ceremony ng Aurora State College of Technology sa Barangay Zabali, Baler, Aurora ang dinaluhan ng mag-amang Anggara. Bukod sa ipinatayong isang gusali na may 2 silid-aralan, sa tapat nito ay may ipinatayo rin na administration building. Ang classrooms ay nagkakahalaga ng 1.3 million pesos mula sa Countryside Development Fund o CDF ni Congressman Anggara. Samantalang ang administration building ay umabot sa 4.2 million pesos mula naman sa CDF ni Senator Anggara. Sinimula ng inauguration sa magkasunod na ribbon cutting. Sa ating lahat ni Senator and Governor sa officials po ng Municipality of Baler. Mabilis natapos ang programa. Ang maganda rito yung footbridge, tingnan niyo sa mangrove. Kasi may mangrove replanting kami. Mangrove is very important in case of tsunami. Tingnan mo yung mga naligtas. Meron din, pinagawa niyo rin yan, sir? Oo, pinagawa ko rin. Isinama kami ni Congressman sa kanilang mangrove project na hindi kalayuan sa ipinatayong mga gusali. Sir, pansin ko pag nagpa-project kayo, lagi bang tandem pag dito sa Aurora? Madalas. Bakit? Madalas. Anong Especially kung advantage? malaki yung funding requirement. Kasi, Congressman, 70 million a year. Governor, maliit din lang ang pondo dahil wala masyadong internally generated income ang province of Aurora. Senator, medyo may 200. konting kalakihan yun sa kanya. So, pag pinagsama mo, makakagawa tayo ng substantial. Ano yung pinag-uusapan nyo? Start of the year, ano yung mga gusto nyo? Hindi. Nagkakataon lang. Noong 2010, sinimulang ipatayo ang Aurora Economic Zone and Freeport Project o APECO na isinabatas pa bilang Republic Act 1083. Sa ilalim ng proyekto, kumain ang APECO ng mahigit 12,000 ektaryang lupain sa Kasiguran, Aurora. Inamyendahan nito ang Republic Act 9490 para palawakin ang nooy Aurora Special Economic Zone o ASEZA noong 2001. Ang parehong batas, mga Anggara ang may akda. Tingin ng ilan nilang kababayan, personal ang kanilang motibo sa pagpapatayo nito. Sabi nila, para ito sa mga mahihirap, para ito sa mga magsasaka, para ito sa mga ingisda, para sa mga katutubo. Pagtataka para sa amin at hindi namin maunawaan yan na yung mga taong gusto nilang tulungan ay yung mga taong gusto rin nilang alisin doon sa kanilang hanap buhay. Paano ma-maintain ng dalawang paring itong anti-development na wala na silang pinapakita ng alternativa na trabaho dito sa Aurora. Pero sa pananaw ng kampo ni Senator Anggara, wala na raw dapat pang pag-usapan sa isyong ito. How do you intend to resolve this issue? O tingin mo resolved na to? To resolve itself. Paliwanag ng Akbayan Representative na si Kaka Bagaw na kaligtaan ng Kongreso na may mga naninirahan sa lupa, mga magsasaka at katutubo na mawawala ng tirahan. Hindi close isyong APECO dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ng mga tao ang mga karapatan na ipinaglalaban nila. Dito sa Baler, ipinanganak at lumaki si Senador Anggara. Nagsimula ang political career ni Senator Anggara noong siya ay maluklok sa Quezon Province bilang isa sa pinakabatang delegado sa 1971 Constitutional Convention. Noong 1971, kasama ng kanyang mga kaklase sa UP Law, itinatag niya ang law firm na tinawag na Acra Law, hango sa mga pangalang Anggara, Abelio, Concepcion, Regala at Cruz. Noong 1981, naging pangulo siya ng University of the Philippines. Matapos ang EDSA Revolution noong 1986, sumabak na siya sa politika at nahalal sa Senado. Naging Senate President siya noong 1995. Noong 1998, tumakbo siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas, katiket ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nanalo si Erap, pero natalo si Anggara kay Gloria Macapagal Arroyo.
Matapos ang kanyang 3 sunod na termino sa Senado, naging kalihim siya ng Department of Agriculture sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Executive Secretary siya ni ERAP nang matanggal ito sa pwesto noong 2001. Bumalik siya sa Senado noong 2001. Sa susunod na taon, magtatapos na ang kanyang 4 na sunod na termino sa Senado. Kayo po ba tatakbo pa ulit? Hindi na. Si Sonny naman ang kasalukuyang congressman ng Aurora. Sa 3 magkakasunod na halalan, nanalo siya bilang congressman at sa susunod na taon, matatapos na ang kanyang termino. Na-pressure ako to perform well dahil tatay ko siya. Aminado ang senador na nais niyang ipasa sa kanyang anak ang pwestong kanyang iiwanan sa Senado. He'll be an improvement. I mean, his value added to the Senate. Pero ang anak gusto munang makasiguro bago lumaban sa Senado. Magkakaroon ng survey sa June. I think I want to see how I fare. Tama yung sinabi ni Dad. Hindi man malinaw ang plano ng kongresista sa susunod na eleksyon, dala pa rin niya ang pangalan na magsisilbing puhunan sa kanyang laban.